Hi everyone! Nagulantang ang buong sambayanan dahil ang dating aktibo at masipag sa pag-upload sa kanyang page na si Boy AC Garage ngayon ay hindi na nag-upload ng kanyang video at pictures. Dahil dito ay nagsimula na mag-alala ang mga tapat na tagasunod ni Boy AC Garage dahil baka binalikan na ito ng mga buyer na kanyang naloko. In this video ay alamin natin kung ano nga ba ang nangyari kay Boy AC Garage at magugulat kayo sa kung ano ang malalaman nyo. Panoorin natin ang video na ito. 30 minutes pagkalabas ng garahe ay sira na. Electrical tape na nilagay sa check engine. Hindi pagpansin sa buyer pag may kasamang mekaniko. Honda Civic na 200,000 na ang nagagastos ay sira pa din. Mazda 3 na nag-blow by ang engine pagkalabas pa lang. Ilan lang yan sa mga reklamo ng mga buyer kay Boy AC Garage. Pero patuloy pa din si Boy AC Garage sa pagbibenta ng sirang kotse at ipopost sa Facebook. Ngunit isang araw ay napansin ng mga Pilipino na parang hindi na nagpo-post itong si Boy AC Garage ng kanyang binibentang kotse. Ang huling post ni Boy AC Garage ay noong November 10, 2024 pa at simula noon ay hindi na ito nasundan. Nagkaroon ng haka-haka na baka itong si Boy AC Garage na wag naman sana ay binalikan ng mga taong inargabyado niya. Dahil dito ay inalam ko kung ano nga ba nangyari kay Boy AC Garage. At ito ang aking natuklasan. Dahil sa dami na nagrereklamo at sobrang nakilala ang salitang Boy AC Garage bilang scammer, ay ito palang si Boy AC Garage ay gumawa ng bagong account. Tama po kayo sa inyong narinig. Buhay na buhay po si Boy AC Garage at gumawa po siya ng bagong account. Itong page niya na Boy AC Garage na may 1.3 million followers ay sobrang kilala na ngayon sa buong Pilipinas na nagbibenta ng depektibong sasakyan. Dahil dito ay sigurado ako na bumaba ang sales at ayaw na ng mga buyer na bumili ng sasakyan kay Boy AC Garage. Ang solusyon na ginawa ni Boy AC Garage dito ay i-rebrand ang kanyang pangalan upang maitago ang history ng mga siraing sasakyan na naibenta niya. Ang bagong pangalan ni Boy AC Garage ay AC Del Mundo. Tandaan nyo po ang pangalan na ito na AC Del Mundo dahil ito pa din yung Boy AC Garage na pinalitan lang ng pangalan. Ang dahilan ng pagpapalit ng pangalan ni Boy AC Garage ay nagbabaka sakali siya na mawala yung bansag sa kanya bilang scammer at makalimutan ng mga tao na siya si Boy AC Garage. Isa itong uri ng panluloko sa mga buyer dahil upang makapagbenta itong si Boy AC Garage ay itatago niya ang wasak na pangalan na Boy AC Garage at papalitan niya ng bagong pangalan upang malinlang niya ang mga walang kamuwang-muwang na buyer na akala nila ay ibang tao ang AC Del Mundo. Ang mabibiktima niya dito ay yung mga matatanda na hindi mahilig sa social media. May mga tao kasi na hindi mahilig gumamit ng cellphone kaya hindi sila aware sa mga balita na nangyayari sa paligid nila. Dahil dito ay nagiging headshot target sila para sa mga katulad ni Boy AC Garage at sila ang nagiging biktima ng mga sirang kotse. Ipagpalagay na natin na ang dahilan ng pagbabago ng pangalan ni Boy AC Garage ay upang makapagbagong buhay siya. Pero kung titingnan mo, ang post ng bagong pangalan ni Boy AC Garage na AC Del Mundo ay wala kang makikita na ginagawang pag-ayos dun sa sasakyan. Kung talagang in good running condition yung mga binibenta ni Boy AC Garage ay dapat may mga picture siya ng mga pyesa na binili niya dun sa sasakyan or kahit yung mga video na nagkaroon siya ng pag-ayos sa sirang parts ng kotse. Dahil palaging pinapakita ni Boy AC Garage yung mga video ng nakabili ng sasakyan sa kanya ay sigurado ko na bilang vlogger sa page niya ay yung mga pag-aayos sa sasakyan ang unang ipagyayabang ni Boy AC Garage. Pero wala, ni isang video at pag-aayos ng sasakyan ni Boy AC Garage ay wala kang makikita. Isa lang ang ibig sabihin ito, na ang lahat ng binibenta ni Boy AC Garage ay hindi ginagawan kahit man lang repair at ginagawa lang ni Boy AC Garage ay basta lang tumakbo ang sasakyan palabas ng garahe. Mag-ingat kayo dito sa bagong pangalan ni Boy AC Garage na AC Del Mundo dahil ang kotse na binibenta niya ay parang may tulo. Yung parang magandang babae at bawing lalaki na sa kinis at ganda ng balat ay hindi mo akalaing may tulo. Ganon din ang sasakyan na binibenta ni Boy AC Garage or AC Del Mundo.
Ang gwapo, ang kinis ng pintura, maganda ang gulong, pero may tulo pala ang makina na siyang sisira sa ibang parte ng kotse niya. Dapat ang pangalan nito ay hindi Boy AC Garage, dapat ay Boy Tulo Garage dahil ang binibenta niyang sasakyan ay may tulo or sakit pala sa makina na hindi niyo alam. Pero bakit nga ba natin pinag-uusapan itong si Boy AC Garage na may bagong pangalan na AC Del Mundo? Ito ay upang bigyan ng babala ang mga posibleng maloko nitong si Boy AC Garage. Yung mga buyer na naloko ni Boy AC Garage ay yung mga sobrang nakakaawa. Pinag-iipunan nila ang pera ng dugo at pawis para lang makabili ng pangarap nilang sasakyan. Pero sa sobrang hirap ng buhay ay hindi sila makabili ng brand new na kotse kahit anong sikap nila. Doon nila naisip na bumili ng segunda mano na sasakyan at umasa na kahit hindi amoy bago at makinis ay magagawa nila makapunta sa mga destinasyon kahit mabagal. Nung nakita nila si Boy AC Garage ay nagtiwala sila dahil sa 1.3 million followers at sa mga video na in-upload ni Boy AC Garage. Hindi inakala ng biktima ni Boy AC Garage na ang taong pinagkakatiwalaan nila ay magagawa silang lokohin at mabitag sa modus ni Boy AC Garage na nagbebenta ng sirang kotse. Ang mapapayo ko sa iyo, Boy AC Garage, ay maging tapat ka sa mga customer mo. Alam mo sa sarili mo, Boy AC Garage, na may sirang malala ang mga kotse na binibenta mo sa mga buyer mo. Pero binibenta mo pa rin sa ngalan ng malaking kita ng pera galing sa mga naloko mo na customer. Kung hindi ako nagkakamali, ay doble ang tubo na ipinapatong mo sa mga sirain kotse na binibenta mo, Boy AC Garage. Ano ba naman yung kalahati ng kita mo dun sa sasakyan na naibenta mo ay gamitin mo para ipagawa yung susunod na sasakyan na nakatambay sa garahe mo. Hindi man malaki ang kikitain mo, ay at least makukuha mo ang tiwala ng mga taong naging followers mo sa Facebook page mo. Pero bagkus ay pinipili mong itago ang lahat ng kinita mo para sa pansarili mong pangarap. Paano naman yung nasirang pangarap ng mga taong bumili sa iyo ng siraing sasakyan? Nangarap sila ng isang lumang sasakyan na inaakala nila na kaya silang dalhin sa kanilang paroroonan. Pero kalalabas pa lang sa iyong garahe ay tumirik na sila at umasa na iyong isasalba. Lahat tayo ay may pangarap. Lahat tayo ay gusto magkaroon ng sariling bahay, sariling kotse at madaming pera. Pero sana, Boy AC Garage, ay wag mo naman abutin ang mga pangarap mo sa pamamagitan ng panluloko at pagsisinungaling sa iba. Wag mong itago, Boy AC Garage, ang mga sira ng mga kotse na ibinibenta mo at samantalahin ang tiwala ng mga buyers mo dahil naging masuging tagasunod mo sila. Lagi mong tatandaan na anuman ang masamang ginawa mo sa iyong kapwa ay babalik din sa iyo katulad ng panlulokong ginawa mo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.